And another set for selection statement such as the switch case. So this time, ang mga words or keywords na gagamitin natin sa condition is the switch, the case, the break, continue. Actually, continue, hindi natin sasama dito. Break lang po pala. So, break, default, switch, and then the cases. So, dito, ang pinagkaiba po ni switch case kay if-else, si if-else, nested if-else, gumagamit ng range. No? Certain range na dapat ma-meet para masabing true or false expression. Sa switch case po, is ang nangyayari, isang beses lang po i-check yung condition. After niyang ma-check yung condition, i-compare niya ito sa kada cases. So, okay. Try natin para malaman niyo yung binabanggit ni Sir dito. Okay. Anyway, grade ulit tayo. Ang style natin dito, class, kailangan, ito tayo, another ano ulit tayo. Another comment, multi-line comment for our condition. Kailangan, ang grade na gagamitin natin kapag A, that is outstanding ulit. Outstanding. Kailangan kapag B, madidetermine ang grade kung siya ay klase ng grade na very satisfactory. And kapag C naman, kailangan itong grade na to, letter grade. Yan. Dapat ma-define niya na itong letter grade is satisfactory. No? Satisfactory na grade. Kapag D, sabihin lang natin good. No? Kapag naman, nag-shortcut sa class. Good. Tapos, kapag naman po F, what will happen? Ang dapat na katumbas ng F is a failing grade. So, failed. Typo na naman. Yan. Kapag wala sa nabanggit at wala sa pagpipilian, wala sa mga choices, what will happen is that sasabihin ng program, dapat other character, dapat ma-determine niya na invalid. Invalid grade or also known as error grade. Yan. Ang nangyayari, class, ganito. Ito ha, we are under the switch case na. Again, tatandaan nyo lang, ano yung pinagkaiba ni nested if-else, yung ladder if-else, kay switch case. Si switch case, ang ginagawa niya, class, is isang beses lang tinetest, chine-check yung condition. Unlike this nested if-else, ang ginagawa po doon, maraming beses niya i-check yung isang grade condition. And then, at the same time, may certain range siya na kailangan ma-meet. So, kapag na-meet niya yung certain condition na yun, what will happen? Meron agad doon Boolean expression kung true or false. Dito naman, iba. Kapag na-check niya once yung isang condition na si grade ba ay may katumbas na input ng A, B, C, D, and F, what will happen? Pag nag-true sa mga yon, meron po siyang output na masasatisfy. Halimbawa, ito na lang. Input, int grade, babaguhin natin siya into char. So, char grade, para saan po to, sir? Ang char grade is for our variable. Take note na ang char, isang character lang tinatanggap. And also, ang char, it is denoted with the single quote. Halimbawa, char A. No? Bawa, yan. Surrounded siya with the what we call single quote. Kapag string, double quote yan. Something like this. Yan. S. For string. Pero dito, dineclare natin is char. Ibig sabihin ng char, yung input natin is a single character lang. Okay? Next, print natin dito. We will print, again, tanggalin natin yung ln para sa tapat tayo mismo ng ating console makakapag-input ng number. So, let's say, we want to enter letter grade. Okay. After ng letter grade, kailangan saluin ng variable grade.
ang ating input, such as tawagin natin si s.next to trace.char na merong char at. Ibig sabihin, may character data types tayong ginamit, kailangan i-declare natin si char at, tapos index 0. Meaning to say, ang ating variable na to, it carries the char input. Ibig sabihin, yung data types na to is kailangan maskan na siya ba talaga ay character data types or character element. Kasi pag naglagay tayo dyan ng multiple text, dito pa lang, check na. Magkakaroon tayo ng error sa runtime error ulit tayo. Gumana yung program, pero nung in-input mo yung mali na element, what will happen? Mag-i-stop. So, runtime error. Okay, next. Grade. Ang grade natin na A, kailangan matrace. So, gamit natin switch case. Yan. Switch grade. Tapos, take note, sa isang switch, meron po siyang ginagamit na curly braces. So, curly brace niyan, kailangan pair. Isang open, isang close. Ngayon, chinek sa condition si grade variable. What will happen? Compare niya ito sa bawat case. Siya ba ay case A? Okay. Kapag true, take note, merong colon. After colon, yung statement na nagko-correspond sa A. So, print natin. Ano yung message na? Dapat ang ating condition, kapag A ang grade, that is outstanding. Outstanding student. Student. Then, congrats, you pass. So, yan. Ang gawin natin is another case ulit. Kapag wala sa case A, check natin to another case. Kakopy ko lang to class maglalagay ako ng break. And i-explain ko to after nating mabuo. Bubuuhin ko muna ha. Kasi madaldal si sir eh. Mamaya. Okay. Yan. Arrange natin. Ako kasi class, medyo inaayos ko yung indentation niya para madali kong ma-determine yung kada block of code ko. So, A, kapag sa A, pasok tayo dito sa unang case. So, forward na lang natin. Yan. Para madali kong ma-identify sa indentation sino yung ating mga cases. So, case A, case B, case C, and case D, case F for the input. Ayan, A, B, C, D, F. Lagyan natin dito, very satisfactory. Dito naman, sabihin natin satisfactory. Dito naman sa D, good. Good, not bad. Good, not bad. Ano pa yun, no? Sample lang naman po ito. So, your grade is not bad. Then, dito, F, dapat ma-determine niya na failed. Failed, you failed. Yan. Your grade is not enough. Ibig sabihin, kailangan mo pang mag-exert ng effort para default colon, tapos print natin para ma-determine niya na ang ating input ay wala sa nabanggit. Kailangan masabi niya sa user na itong grade na to, it's a type of invalid grade. Letter grade only.
Tapos, lagyan natin ng message na naka-exit na tayo sa switch natin. End of switch case. Switch case. Yan. Yan, class. Okay, now. Class, ganito nangyayari ha. Kinig. Ang program, like the switch case statement, we use the case, switch, and break, which is ang break is optional, and same thing with the default. Pag sinabing optional class, pwede natin silang isama, pwede ring hindi. Pero nakadepende sa structure ng program kung ano yung gusto nating mangyari. So, nilagay natin break in a sense na kapag nasatisfy niya itong true, eto lang na block of code ang madidisplay niya. Kapag tinanggalan natin ng break yan, mamaya, tingnan nyo ano yung difference nila. Tingnan natin. Run natin to ha. Check natin kung may error ba or wala. Let's try to run this program. Okay, yung comment ko sa baba. Nangyari dito. Okay. Tanggalin na natin siya para din na sa ano. Yung ating comments is, yung nilagay ko kanina, nagkaroon ng ano doon, invalid. So, yan. Let's try to input A. Okay. So, sabihin dyan, congratulations or congrats, outstanding student. Sir, bakit magkakadikit? Nakaprint po kasi siya. So, ln natin para separate sila by next line. ln lang natin ulit. Multiply na lang natin. So, yan. Class, huwag niyo ako tutulugan ha. Sabi ko sa inyo. After neto, we have another activity. So, ano po talaga? Labanan ng antok every morning. Mag-ano kayo, mag-Milo everyday kayo para everyday okay. Yan. Okay, let's try again. Let us try if, yan, working yung A. Okay, so ganyan yung output niya, class, with the use of print print ln. Sabihin niya, naka-next line siya. Yung next niya na output, nasa next line ulit. So, naka-next ln ulit, tas end of the switch case. Meaning to say, nasatisfying niya, na take note ha, sir, bakit hindi natin ginamit kanina yung input na grade sa switch case? Merong 75, 76, 77, 78 para po sa satisfactory. Pwede namang gamitin. Hindi ko lang pinagamit kasi, unang-una, pag nested if-else, may certain range, di ba, na dapat masatisfy. Kung i-apply natin siya with the use of switch case, what will happen is ang daming case nun. Gagamit ka ng case 75, case 76, 77, 78, 79, para lang masabi na ang grade mo is satisfactory. Di ba? Try to imagine. Try to figure out. Kapag ginamit natin ang switch case sa ganoong sistema, ginamitan mo ng range na mula sa 90, 91, 92, 93, 94 hanggang 99 up to 100 para lang masabi na siya ay outstanding, nagamit ka pa ng case, ang haba nun. Not, unlike sa ginawa ko na letter grade na lang, ibig sabihin dito, kapag A, automatic. You have a grade, A in your grade, that is A, outstanding. Kapag B, very satisfactory. We are aware that itong range ng grade na to is range from 91 to 100. Outstanding. Kagaya ng ginawa kanina. Ni-letter grade lang natin in a sense na yung case natin is to eliminate the multiple cases. Ginawa ko lang ganito na format. Kasi kung number to class, nasabi ko sa inyo, ang dami niyang case dyan. Case 75, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Para lang masabi na what? Satisfactory. Tapos another case ka ulit. Case 81, 82, 80, case 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Para lang masabing very satisfactory. Why not we use the method na ang mechanics natin kapag A, parang American style eh. Kapag may A ka sa grade mo, ikaw ay outstanding. Pag B, sabi sa'yo doon, very satisfactory. Kapag C naman ang grade mo, satisfactory. Pasado pa rin. Kapag D naman ang nakalagay sa test paper mo, that is C, good. Not bad. Hindi na masama. Sabi pa doon. Kapag F ay matik, pula yan. Diba? Sabi doon, F stands for fail. And for your
For your other input, halimbawa, nag-input ka ng wala sa A, B, C, D, and F, what will happen? The program will respond. Sasabihin niya doon, ang grade mo is hindi po invalid. Your grade is error or known as invalid. Mag-enter ka lang ng letter grade only from A to, mamimili ka doon sa A, B, C, D, and F. Kapag wala sa nabanggit, ay alam na. Your grade is invalid. So, bakit sa display itong end of the switch case? Ibig sabihin niyang class, kapag once, zoom out ko lang ha, kapag ang ating condition na test na, kapag ito ay nag-satisfy na A, what will happen? Itong block na to, ma-execute. And after nun, yung mismong switch case, mag-exit na. Ibig sabihin nun, okay, may na-satisfy na, meron na tayong na true sa expression, what will happen? Labas na tayo sa pinaka-program ng switch case. Yan. Take note, meron niyang curly brace. Ibig sabihin, sa body na to, umexit na tayo, since may break na nakalagay, labas na tayo dito. Tapos, outside the switch case, may nakalagay doon ng system out at print, i-print din natin yung statement stating there that this is the end of the switch case. Ibig sabihin, tapos niya nang ma-execute yung body niya. Yan. Sabihin, well done. Okay. Sir, try nyo nga, sir. Bakit kaya pag try nyo kaya mag-input, sir, ng iba naman na letter. Pag B, okay, very satisfactory. This is true. Then, congrats, you passed. And then, sabi niya doon, congrats, you passed, end of the switch case. Sana yan? Congrats, you passed. Walang LN. Kaya nagdikit sila. Okay, next. B, let's try C. Yan. Ibig sabihin, si C is a satisfactory grade, which is etong mismong variable na to, nakadetect na merong C sa loob na value. What will happen is, i-display mo, satisfactory, congrats, you pass. And then next, kapag di naman, try natin para ma-check at aware kayo paano yung flow ng program. D. Not bad. Di na masama daw. Ngayon, let's try another input, F. Failed. Your failed. Mali. Dapat you failed yan, hindi your failed. You failed. Wrong grammar pa si sir. Yan. So, F. Let's try F. Yan. You failed and your grade is not enough. End of the switch. Ibig sabihin, mag-effort ka pa. Kulang ka pa ng practice, kulang ka pa ng attend. Pag-attend, di mo na gets. So, yung nakuha mong score is a failing grade. What will happen? Ito po mismong block na to is ma-execute. Kasi true value siya. Nag-satisfy na F. Sir, what if wala sa A, B, C, D, and F? Let's say, nilagay ko dyan, E. Yan. Invalid grade. Letter grade only. Yan. Let's say, input ako ng ibang, try natin to. Naglagay ako ng 1. So, automatic, the program identify na yung grade natin. Hindi ka pasok sa na to. Hindi ka pasok sa condition na to. Wala ka sa case 1, wala ka sa case A, wala ka sa case B, case C, case D, case F. So, fast forward, tanggalan natin ng break. Sir, tanggalan mo nga ng break si A. Tingnan natin ha. Tanggalan natin ng break statement si A. What will happen if we input A? Napapansin nyo? Sasabihin dyan, na-satisfy niya na true, i-display mo outstanding, which is ito. A is outstanding. Ang nangyayari, class, without using break statement, dinadamay niya or dinadaanan niya pati si B. Ibig sabihin, hindi niya na-meet si break, hindi ko kailangan mag-stop sa flow ng program. Kailangan kong pasukin at idamay si B since wala naman akong break at hindi ako nakastop dito. So, pasukin natin si break, i-display natin yung statement, very satisfactory, then mag-stop tayo since andito naman yung isang break. Nahanap natin yung magpapahinto sa program. Yan. So, ang nangyayari kapag walang break, tandaan nyo lang, ang program is magkukontinue hanggang sa sub-cases. Ibig sabihin, yung subsequent cases niya like the B and C, papasukin niya. Kapag walang break ulit, ganito ang mangyayari niyan. Yan yung output ha. Ang in-input ko lang dito is A. Dapat, ang magiging output niya
mainly, dapat outstanding lang. But, we remove the break statement, what will happen is, eto, dinisplay niya kasi eto yan. And then, si B, walang break na nakita, pasukin mo si case B. Eto naman siya. Congrats, you passed, very satisfactory. To. At wala ulit siyang break. What will happen? Pasukin mo ulit ang another statement or another case such as si C. Display mo dyan, satisfactory. You pass. Meaning to say, dun yun na nakita si break, saka lang siya mag-i-stop ng pag-check ng condition. Ibig sabihin, okay, andito si break, nakita ko na, na-reach na natin, stop na tayo, hanggang dito lang tayo sa satisfactory, congrats, you pass. Yan lang last. Ganun lang siya kadali. Very basic. Yan. Kapag tinatanggalan ng break, tatandaan, pag tinatanggalan ng break ang isang case, what will happen is that madadamay niya yung subsequent cases niya. Ibig sabihin nun, yung sub-cases like this, eto, pati ito, idadamay niya sa output. Isasama niya. No? Bakit, sir? Walang break eh. Hindi niya nahanap yung magpapastop sa kanya. And take note, the keyword or the break statement, it also used for the iteration of for the loop. Sa next next topic. Wherein, kapag ginamitan ng break, meron siyang limitation sa pagdi-display. Hanggang dito ka lang kasi pinastop ka na ng condition. Dito ka lang magstay kasi eto lang yung kailangan masatisfy sa iyo eh. You're very very satisfactory. That is the true statement. Ngayon, similar with the if-else, dito may tatayong default message. Kapag wala sa mga pagpipilian, wala sa mga cases, what will happen? Si default ang a-action doon. So parang si else, di ba? Si else is a false expression. Kapag walang nasatisfy sa condition 1, 2, 3, 4, 5, andyan si else, i-display niya yung statement niya. Kagaya ng if-else, may default na keyword. Ang purpose ng default is to display kapag wala sa A, wala sa B, wala sa C, wala sa D, at wala rin sa F, ang nilagay niya dyan, number, kagaya ng example ko kanina, siya ang magdi-display ng statement na invalid yung grade mo. So, halimbawa, 1. Ay, teka lang, invalid yung invalid grade. Letter grade only, such as A, B, C, D, and F. Kuha? Kuha, class? Hello? Are you still there? Okay, prepare for our activity. Now, after neto, kayo naman po ang gagawa.